Oh, sa lahat ng viewers dyan ng Manager TV, please subscribe and click the notification button. God first. May samahang kwento po kami sa Kalakhang, Maynila. Ngayon po, ang huling ulat ng aming alkalde ng kwenta, ang mga panadero kong taga-kwenta ay 3 taon na lang. In Sampaloc alone, na kung saan naroon ang aking munting bakery, noong pong panahon 1984, ang number of bakeries po, gaya ng kinukwento ko sa mga kasama kong taga-kwenta sa Sampaloc lamang, is around 150 to 180. Ang may pinakamarami po during that time, Tondo and Binondo. Bakit po nawala o umuunti ang community bakery? Napakarami pong dahilan na lagi kong pinababati sa ating national na pamahalaan. Katulad po ng panahon ito, tayo po'y dapat maghanda sa panggatong. Ano po ba ang pinanggagatong ng bakery? LPG at diesel. Tinanggal po ang pugon biglang-bigla noong 1990 nang walang abiso sa bakery. Nasaktan po kami noon. Ngayon, tinanggal ang pugon gumagatong po ng bawal. Bawal daw. Eh bakit yung mga mayayaman na bakery nagbebenta ng pugon pandesal? Ang ginagatong po nila dyan ang diesel fuel. Ang banner. Eh bakit pugon? Pag sinabing pugon, kahoy. Pugon din po. Pero para po sa inyong kalaman, meron pong diesel banner yan. Pero dinidisplay ang mga kahoy para po magandang tingnan. Pero kaya nga, turuan niyo po ako. Yes, ma'am. Tama ba ang pagkakaunawa ko? Baka kasi mali ako eh. Pag sinabing pugon pandesal, the way we know it. Niluluto sa Lutuan, usually tisa yun. Madalas Sabi po, sabi. tisa, minsan sa kando, sa ito na lang. Ano na. Kahoy sila ninyo. Yun ang pugon na lang. Noong 1990s po, kapatid, tinapayagan po ang pugon. Pero nagkaroon po ng batas, hindi bawat igatong ang kahoy dahil biglang-bigla silang nagbago na bawal daw po ang kahoy. Ngayon, ang problema namin, kung magkaroon ng shortage sa LPG diesel fuel, ano po ang aming igagatong? Ako po'y hihingi sa inyo ng tulong para sa amin sa industriya na kami po ay bigyan ninyo ng pansin na kung sakaling maka-shortage ng LPG gaya ng 2002, 2003, nagka-shortage po ng LPG dyan. Lumapit po ako sa BOE at sa BTI, po nila sa Federation of Bakers Bank. Kami po'y natulungan ng pamahalaan niya. Pero ang aking pong hihingin sa inyo, sa Maynila naman po, may mga gasolinahan, may mga LPG dealer. Sana po kayong umaga ito, magkaroon kami ng assurance na kung magka-shortage pa, lumawak pa ang suliranin nito na wala ng LPG. Kung pong nandito mga bakery owners, ay magkaroon ng siguruhan na kami magkakaroon ng alokasyon ng LPG diesel sa ginagamit namin para kami patuloy na makapagawa ng tinapay sa pangaraw-araw. Doon po naman sa sinabi Ayaw niya, na. Bago matampakan ang request mo. asensya kayo na yun. Hindi, para lang kwentas claras. Kasi ayaw masayangin ang araw nyo. Kasi yung nire-request yung reservation ng LPG at diesel, tinitiyak ko po sa inyo 100% wala po akong magagawa. Masarap yun. Ang nagsasabi ng tapat, nagsasabi ng Kasi ano po yan? Inuwi po yan. Ngayon, iyan po yung under sa national program. okay. So, kung pag-aangkat ng mga crudo o LPG para sa ating sa Luzon. Pero, while it is true that wala akong magagawa na mag-reserve ng LPG crudo sa Maynila, ipararating, laway lang, ito maganda rito, laway lang ang puno.
makatatabi ko si Presidente sa 16, baka maibulong ko yung request niyo. Because naman lang, iway, walang tosgas. O, sabi ko lang, ito ang hinaing at request ng ating mga pananaw. Kaya pararating ko po kay Secretary Garin, kay Presidente, give me a chance. That I guarantee. Sige, Salamat po. sunod. Pagdating naman po sa presyo ng pandesal, ang presyo po ng pandesal ngayon is tumatakbo mula 250 hanggang 4 na piso per piraso. Pagputok po ng gera, tinawagan po ako ng Department of Trade and Industry, 250 hanggang 4 na piso. Pero mayroon po 5 piso sa supermarket kung po mga makalo. Yung po mga branded o malalaking bakery na gumagawa. Pero sa community bakery po, maliliit po ang kanilang pandesal, nasa 20 to 25 grams. Ito po yung tumatakbo ng 250 hanggang 4 na piso. Depende po sa upa, sa lokasyon, sa ganda ng bakery, sa timpla, and so on and so forth. Para po sa inyong... yun ang variables niya. Yes po, Mayor. Ngayon, ang may pinakamura pong tinapay pagdating sa long bread, kung ikukumpara sa mga branded bakery o yung malalaking bakery, ay kami po mga community bakery. Mura po ang tinapay namin. Noong dati po, kahit community baker, very luxurious po ang hanap buhay na ito. At ito po'y pinagkakitaan ng mga Batanggenyong panadero, lalo na po yung mga taga-bayan ng Cuenca. Marami po rito, Batanggenyo at mga taga-Cuenca, taga-bayan ko. Kami po'y kumikat sa hindi po kami tumatanggi. Noong nakaraang panahon, murang lupa, murang kuryente, murang tubig, walang komersyal na bayad kami, walang industrial na classification ng aming bakery. Ngayon po medyo nagigpit na mahal ang tubig, mahal ang kuryente, mahal ang tax, NOA pa ang BLR. Saan po namin kukunin yan? Kaya po nag-depreciate. Ang estado po ng community bakery ay bumaba na lang bumaba para po maipaabot ko sa inyo dahil ang Maynila po ang isa sa pinagkakakitaan ng ating mga kababayan taga-Cuenca pagdating sa industriya ng pagtitinapay. 1950s, 60s, 70s, 80s, 90s, ang mga ito po, kami po, dito po kami naghanap buhay, nakapagpatapos at nakapagpaaral ng aming mga anak, nakapagpagawa ng bahay, pero sa panahon ito, malaki po ang aming suliranin sa tama ng gera. At sabi ko nga po, sa isang interview sa akin ng radio, pagkatapos ng ilang buwan, may mga tatamaan. Doon po sa kanilang laong-laan, pagtutok ng gera, minagsarang bakery. Halong dapitan po na kung saan ako naroon, may napipintong nagsara at inaalok na sa akin ang pwesto. Dati po ang dami namin, laong-laan ang dapitan. Ngayon po, kukunti na kami. Malaki po ang suliranin ng industriya ng pagtitinapay na dapat makarating sa ating nasyonal na pamahalaan at sa pamagitan po ng makisig at masipag na alkalde ng Maynila, sana po'y matulungan nyo ang industriya ng pagtitinapay. Salamat po at magandang bayan sa inyo. Ito ang nakagaling na kayo sa pagtitinapay. Matanong ko lang, sa 2.50, pagkano puhunan? Alam nyo, pag kinuwenta mo natin ang puhunan sa akin ng mantika asukan at hindi natin binigyan ang operating expense, Na, I know. Pero ang yung ano yung kasi isasama mo na yan eh. And, dito po kasi ngayon dito po kami nagkakaroon ng problema eh. Dito po nagkakaroon sa hosting, dito nagkakaroon ng suliranin. Pag lumalaki ang volume ng inyong panggagawa ng dinapay, demand. kunyari, lumaki ang demand, lumalaki ang inyong production, kahit po maliit ang profitability, okay. Pero kung ang inyong rental is 25,000, which is natural na po, upahan yan hanggang 40,000. Bumabalot kayo ng kuryente, kung ordinaryo kayo ganito. Ganito na po ang upahan sa Metro Manila. Dahil dapat meron kayong umilit kumulang 60 to 100 square meters na lugar.
para kayo makapagawa ng tinapay, para kayo makapaglagay ng oven, makapaglagay ng makina, at ang nitong panadero, ito ang pinakamabigat. Ang community bakery, pakain ang kanyang empleyado mula panadero hanggang tindera na nakaka-apekto ng malaki sa aming operating expense. Yun po ang medyo napakalaking pasanin na kung titingnan nyo sa records ng nakaraang mga panahon kung ilan ang bakery sa Maynila at sa ngayon, mapapansin ninyo na lumiliit ang industriya ng community bakery at kinakain ng malalaking bakery. Lalong-lalo na yung mga bakery na galing sa ibang bansa. Okay. I'll show you something. I come, alam mo, tinuruan ako ng teacher ko sa Mario gawin yung assignment. Kaya lang kayo yung teacher ko. Di ba pagka gumagawa ng assignment, ng asignatura, represent ko sa teacher niyo, di ba? So, tingnan nyo nga, checkan nyo kung mali ako, kung mali kami. We put science on this discussion. Titingnan po ninyo, for the past so many days, I've been trying to call a lot of people. We are gathering data. And gusto kong pakita, tingnan nyo kung tama yun. Sorry again, ako magsipay na yung muna na. Kundi lang. Ayon sa, tingnan nyo kung tama sa pag-aaral namin, pagsiyasat namin. Sa isang 25 kilos na arena, kakailanganin ng 10 yeast o 250 grams sa bawat isang sako. Tama ba? 400 grams na asin. Ito masarap yung asin ng tagamasa. Hindi na papasarap yun eh. Natural. 1.5 kilogram ng shortening at 4 kilogram brown rice. Ay, brown sugar. Para makagawa ng 800 pieces na pandesal at 50 grams. Pinag-uusapan natin dito kanina. Chico, 30 na lang kayo. Ayun, may bili pa bro. Hindi na lang kakipin. Talaga? Nung araw solid ang ano yun. Ewan ko, may nagandang chairman. Buhay pa ba si Modest Bakery? Kayo ba yun? Oh my God. Natira kami sa tahimik. Doon sa Maisa, sa tapat nyo. Yung dati yung tapat, meron litratuhan. Yung litrato kung mataba ako ng bata ko. Doon ng picture yun. Kasi kami bumibili sa inyo ng araw. Modest Bakery. Sa kanto ng Wagas. Saragosa. Yun. Nabili niya, 51 anyos na ako. 7 years old pa lang yata ako. Inutusan na ako na namin. Bumili ng pandesal sa Modest. So, ano na kayo, no? Second generation na kayo. 3 years old? Ba't paano 17 pa lang kayo? Modest kayo. Hanggang 1,500 na 30 grams. Sa average, Mr. Chavez, sa base sa karanasan ninyo, bawat bakery na, pag-average lang tayo walang perfect number. Nakakailang pandesal lang tinda, benta sa isang araw. Hindi, yung piraso. Yung piraso. Tay,
Ilang pirasong pandesal ang pinoproduce niyo? Hindi kayo papandesal. Toasted siopaw. Okay. Yes, please. Ang yung pinoproduce mo, yung isinusugal mo na ipinagbabaka sakali mo, gagawa ko ng ganito kadaming pandesal, kaya alam ko makikita. Na pandesal sa isang araw. Pandesal. At tapos nagpapalo ka, papadilar ka. Doon lang sa pwesto mo. Meron kang ayun, kasi hindi mo kaya ubusin yung 8,000 sa isang pwesto. Community, ano. So, hindi na pandesal. Ilang ginagawa mo? Dalawang sako sa mga 1.5 pieces. Dalawang libong piraso, araw-araw. Nabibenta na. Sige, 50 jay. Itong nasa kanan, Marami pa kasi kasama. kasarap ng video. Kasarap ng video. Itong nasa kanan, projected output ng isang sako. Ayon sa total na gastos ng isang 25 kilo na harina, ang isang sako nilagay namin average 970. Sabi niyo 1,030, 950, and so on and so on. So nilagay namin sa 970. Ang isang order yata ng list, ano tawag sa list sa Tagalog? Sa alsa. Is 20 piraso. Ang isang, tama ba? Isang order? Ang papalsa? Box? Parang 250 grams. Ay, 25 grams. Isa. Oo, tama ba? Tapos 10 kailangan mo sa isang sako. Kaya 250 grams ang ewan ko kung tama. Ayan. Yung kasi, hindi pa kinuha sa tagamasa. Bibili kang asin. 1.5 kilogram, shortening, 150. Sa 4 na kilo na sugal na pula, 300. So ang gasto sa isang sako, to produce at 30, 40, 50 grams, 1,472, 1,104, 1,883. Na kayang gumawa ng 44,000, tama to, grams to produce 1,493 ang cost to produce 44,150 grams of ready to be deployed as pandesal. Divided by what? By 30, by 40, by 50. Next. Ayun. Dagdag ang overhead, kagaya ng kuryente, tubig at sweldo. Magiging total na gastos kasabay ng 25 kilograms ng harina ay overhead 672. Binibigyan ko na kayo ng accounting. Okay, alam niyo naman na siguro yung iba dito. Ingredients cost per sack, 1,493. Total gastos sa pag-produce between 800 to 1,500.
pandesal is 2,165. Lumalabas na ang cost ng isang pandesal ay pag 30 grams, 1 peso and 47 centavos. Pag malaki na yan, no? Malaki na yung pandesal na yan. Malaki na ba yan? Normal laki. Normal na laki. At 40 grams, 1 peso and 96 centavos. Ito na yung sinasabi ni Mr. Chavez kanina. May science na to sa kuryente, tubig, upa, and so on and so forth. Naka-input na to. Pero 70% nito, mamaya ipakikita ko, 69% to be exact nito, ng cost nito, ay galing sa harina at pampalsa. So, kung magpapatong ng 50% markup, ang 30 grams, pag binenta mo 2 pesos, nakita ka pa, at 221, nakita ka ng 50%. Doble. Tama ba doble? Hindi doble. Mga 50%, 147, 221. O 40 grams, rounded up to 3 pesos. To 50 grams, and so on. Next. Ayan. Paano pag sinabsidize ko yung harina? Pag sinabsidize ko yung harina, nakakagaan ba sa inyo? Pati yung paalsa. Ito epekto. Sa isang sakong harina, taas kayo kamay. Yes. It's okay. We're learning. Sige. Go ahead. Magandang araw po. Kasi po, yung mga nangyayari po iba. Tama. Tapos po, yung mga trabahador, sir, kung ano yung nakagawian, yun lang ang alam nilang paayos sa akin. Ngayon, kung bibigyan mo kami ng ilang harina, baka mamugi pa kami dahil hindi namin paayos sa iyo. Ano pinagkaiba ng harina ng A sa B? Yes, sir. May First class, may third class. Pero iba-iba ko po siya. Merong globe, merong medium. Ang dami po. Hindi. Alam namin iba-iba ang brand ng harina. Ibig ko sabihin, yung pandesal mo, magkaiba sa pandesal mo dahil yung ginamit ng harina. Anong tinitira ninyo? Yung pinakamura. Quality po. Quality! Quality na rin na po yun. Yung harina rito na brand, hindi ko pa dinidiscuss sa inyo. Mahal na brand yun. Globe. Ano po? Secret. Yes, sir. Oh. Pagturuan niyo ako, pag first class, ano saan gamit? Pag third class, Spanish bread. Ito, pandilimon. First class yun. Third class. Ensimada. First class. Third class, ginagamit sa hotel. Lilipat na ba yun? Gusto niyo po first class naman. Pero pinag-uusapan pala naman natin, kaya hindi namin mag-participate. Huwag kayo may katulad ng ginawa ni nanay. Para masagot natin tapos may come up with a solution. Kasi magkagayak pa ako. Hindi to
kaya ng taong bayan to. Pero anyway, yun yung problema ko yung uniform. Kaya lang gusto ko uwi tayo may solusyon. So sayang naman yung oras na binigay niyo sa akin. Saka first time yung pumunta sa CTO, gusto ko naman makapagbigay ng ala-ala. Oh. Halimbawa, ito, kwentahan na tayo ha. Ito yung kwento na may kwenta. Sinabsidize ko harina. Sinabsidize ko pampalsa. Ang gastos nyo na lang sa kwentada natin kanina, puhunan na to ha, across is 458 pesos. To produce, 1,142, 1,000 something, saka 800. Tapos variables, 30, 40, 50. Let's do the 50. Halimbawa lang 50, 800. O, pag pinenta mo ng 3 piso, yung 50 grams, magkano? 2,4. Magkano puna mo? 458. So pag binenta mo 2 piso, yung 40 grams, balik ka sa last, isa pa. Ayan. Pag 40 grams, times 2 pesos, 2,200. 40 grams na tinitinda mo, paldo ang ituka ng estudyante. Kasi malaki yun. Tama ba? Balik ka sa forward. 1,100 na piraso at 40 grams times 2 pesos, 2,200. Gross sales minus 458. Pagpalagay mo ng maling anda, 500. Meron kang net of 1.5. Tama ba? Tama ba? Tama ba yung data? O 1.7? Oo. Higay na kikinig ba? 1.7. Yes, please. Sige lang. Kasama po dyan. Kasama po dyan. Meron po device na yan. Ipakita mo. Sige. Kasama po dyan. I-divide yan sa overhead. Ang overhead, papaliwanag mo dyan. Rent, kuryente, tubig, labor. Okay. Hindi pa rin po yan yun. Kasi po, kasama na po ba dyan yung pagkain ng mga tao namin? Tapos po, kasi po syempre, naglalaba po sila din sa bahay na. O pero, tatapatin naman kita. Hindi naman nagpapasweldo ng 695. Ayun po O nga. kasi nga libre pagkain. Opo. Tapos Libre ka ba? May sa akin po bang Boarding po sila. yung Kaya po sa inyo. Tama nga. Kaya po 670. Talaga naman sa Tapos po syempre po, yun po ating pong computation basic po. Libre na lahat po yan. Please. Paano lang po ngayon? Kasi baka CPU po, ang laki po ng kinikita namin. Ay, no. Kaya po yung debt nyo. Kinukwenta natin to come up with a solution. Opo. And we have to be honest. Takot din po kasi ang No. nangyari sa mayor's firm. Ay, hindi. Okay lang po ba kayo sinita? Kailan po kayo in-LOA? Hindi. Ayan, nakatal, binuksan mo yan. Kailan po kayo in-LOA? Magsabi kayo kayo, hindi, teka muna, I'll go there. Baka lang kasi nakakaligtaan yung pribilehiyong binibigay ko. Baka lang. Kailan po kayo in-LOA? Hindi po. Exactly. Why? Because I trust you. Salamat po. Kung ano yung pinipirawan ninyo, I would assume, yun ay tama. Ang tawag doon,
mutual respect. Wala kayo sa pamalaan, ako katira po sa Kilalevi, sa kung anong diniklara nila, yun naman ang paniwalaan natin. Unless, may isa, dalawa, 10, 12, o 1,000 negosyante, niloloko ang pamalaan. Madalas yan sa smuggler. Usually, yan yung ine-elohe namin pagka napapag. Ibig sabihin, days of doing business. Yan naman, gusto ko lang itama yun. Kasi importante yun. Mr. Chavez, kapangyarihan ba ng pamahalaan yung magsiyasa ng kwenta, ng benta? O kinakailangan po. Hindi, normal. Sa normal. Ay hindi naman po ito ginagawa. Hindi ginagawa? Opo. So pwede kong gawin anytime? Pwede po gawin o kinakailangan. Yeah. Kasi ang Department of Trade and Industry po, kami po, taliwanan ko lang po ngayon. At para sa kaalaman ng mga nandito, lalo na po ngayon. Tradisyon po ng panadero, noon pa man, ito po yung minana ko, yung pinamana sa akin ng mga matatanda. Na kung tumakas o nagkaroon ng krisis ang bansa, ay huwag na huwag agad kayong magtataas ng tinapay Kasi dahil nga- ito po'y makakagulo sa consumer, sa pamahalaan at sa mamimili. Pero hindi naman kayo pwedeng manahimik ng habang buhay. Opo, Kasi hindi naman kayo pwedeng magnegosyo ng paluginan ng paluginan. Tama naman po kayo ngayon. Kaya kayo nandito ngayon. Kaya po kayo natutuwa, doon ko po kinukwenta. Matagal na po ako hindi nagkukwenta sa Pinay na ako. Napipilitan mo nyo akong mag-posting dahil sa inyo. Alam nyo na yun, sa haba-haba ng panahon, ako'y naging Panadero. sa panadero. Ako'y 44 years decade. At ako po'y 30 taon ng tagapagsalita ng mga panadero. Ngayon lang ako nakatikim na mayroong isang alkalde ng Maynila. Interview ko kahapon sa DCXL. Sabi ko po, tinanong ako kung ano daw tulong ang bibigay sa community bakery na kalimitan ng mga kababayan ko. Sabi ko, kailangan naman po kami mamalimos ng ayuda. Kami naman po yung negosyante. Ay, hindi ko kayo gagawin timang. Ngayon naman po, Proposa. ginawa niyo kami ng isang pamamaraan para buhatin ang aming upuan at kami makahinga ng kaunti at malaman ang pamamaraan, lalo-lalo na po ang national government. Ano ba katatayuan ng community bakery ng bansa? Kayo po ang unang-unang alkalde na gumawa nito. Salamat po. Thank you for your appreciation. President Toro, at the same time, while naghihirap kayo, ayaw ko nang makadagdag pa sa araw-araw na gastusin ng pangunahing bilihin ng mamamayan. Kasi yan talagang tinapay. Across na yan. No? Ano yun? Bread, ano yung kudrado? Sliced bread. Tasty. Oh, tasty. Tasty. Spanish bread. Para man malasahan na matamis. Tapos, coco, ano? Coco. Para lang yung malasa ng sugar. Kaya nga gusto mo yung yung si Madam, yung mantikilya, umaapaw eh. Kasi pagkagat mo ninyo, manyanga po sa labi mo yun. Kumbaga, it's a food, comfort food ng ordinary. Tatamaan din sila. Kaya gusto ko i-cushion. Puro cushioning lang. Yung nagapak ninyo, at least malagyan ko man lang ng alcombra. Bagsak tayo, pero pag bagsak natin, may alcombra man lang binigay ng pamahalaan. Hindi masakit na masakit. Kasi wala naman talaga tayong control sa gera. May delikado ang kapangyarihan. Nakaka naman ako, ano yung kaya ko. At alindabo na ako mamaya. Pag nag-agree tayo lahat. Nay, balik tayo doon sa salita. Sayang naman na interrupt. Please. Okay na. Okay, let's move on. Huwag kayong mahihiya. Ako hindi ko na. Mas magaling kayo sa akin dito. Yes, tayo. Bigay mo yung kasama po. Apo. Meron po ginawa dyan. Halimbawa, ilan ang ikukonsumo ng isang sako?
May science naman mo yun. I-divide. Tapos magkakaroon ng sentimo. Per piraso. Picture talaga. Picture talaga. Hindi. Ano po yan? Maaring mali kami. At some, ano tawag dyan? Margin of error. Tawag din margin of error. But everything you must consider. Electricity, water, ilang tubig ang produce ang kailangan sa isang pirasong pandesal. Ilang kuryente ang kakailanganin sa isang pirasong pandesal. LPG. Magkano yung cost ng tao sa isang piraso? Kaya naglag na yan. Ito kasi, tayo kasi pinalaki tayo ng magulang natin. Diba? Magkano po na? Sambulig. Magkano grose? Sarili mo. Tapos, may pangkain mo. Kaya, nung